Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. There are those in this chamber who have accused Speaker Alan Cayetano of having no honor. Sabi nila, kapit-tuko at ambisyoso ang ating ipinagpipitagang Speaker. Before I continue, let me ask you, my dear colleagues, and the Filipino people, who is more honorable, the man who stood with us and lead us during one of the most troubled, critical, and difficult times in our nation's history, or someone who was nowhere to be seen when we were all working and struggling with our countrymen to help the country recover? Who is the more honorable, and who is the man who has honor? One who gave true value and meaning to the opportunity that the President and the members of this chamber gave him, or someone who simply wants to get the position with it without earning the right to get it? Sabi nila, walang palabra de honor si Speaker Cayetano dahil ayaw niyang tumupad sa kanilang kasunduan ni Congressman Velasco. Ngunit, hindi ba sariwa pa sa ating isipan ang mga kaganapan sa bulwagang ito sa nakalipas na 2 araw na si Speaker Cayetano ay kusang bumibitiw sa kanyang pwesto upang makapag-umpisa na ang nagmamadaling Congressman Velasco at mga kasamahan? Sa aking pakiwari, hindi po yata naiintindihan ni Congressman Velasco at mga kasamahan ang proseso ng pagpili ng Speaker, o tahasang ayaw nila itong unawain dahil ayaw nilang bigyan ng kahalagahan ang karapatan ng nakararaming mga kasapi ng mababang kapulungan ng Kongreso. Para sa kanila, sapat na madikit sila sa Pangulo at gawin itong panakot na nakapanginginig upang ang lahat ay matakot sa kanila. Inilabas ng kampo ni Congressman Velasco na scripted daw ang mga nangyari at dapat ulitin sa darating na Oktubre 14. Ang tanong ko, wala nga kayong numero noong hindi pa maliwanag ang posisyon at paninindigan ng Pangulo. Ngayon pa kaya na malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang pahayag na masaya siya at tapos na ang kaguluhan sa liderato ng Kongreso? Marunong naman po siguro tayong lahat magbilang, at sa lagay na ito, kahit araw-arawin ni Speaker Cayetano na magbitiw, araw-araw din siyang ibabalik ng mas nakararami na mga kasapi ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya ang tanong ngayon, sino na ang tunay na ambisyoso at kapit sa tuko sa posisyon? Yung taong kusang nagbibitiw, ngunit pilit nating ibinabalik, o yung kasamahan natin na inaayawan na nang nakararami, ngunit hindi pa rin tumitigil sa panggugulo?
Sa aking palagay, maliwanag sa ating isipan na ang lahat ng sagot sa mga katanungang ito. At sa bilang ng mga bumoto at sumuporta kay Speaker Cayetano, mukhang klaro din sa mas nakararami kung sino ang tunay na walang palabra de honor, sino ang ambisyoso, at sino ang tunay na kapit-tuko. Nagpahayag na po ang Pangulo sa kanyang walang dudang pananalita. Sinabi niya na maganda kung matuloy ang usapan. Ngunit kung walang numero, walang boto, walang sumusuporta kay Congressman Velasco, hindi siya makikialam. Sa ganitong sitwasyon, hindi po natin maitutulad ang ating butihing Pangulo sa isang superhero na biglang susulpot upang iligtas sa bingit ng kabiguan si Congressman Velasco. Ang mga katagang ito ay namutawi sa labi ng ating Pangulo dahil alam niya na hindi maaring ipilit ang isang leader o ipaggiitan na maging leader ang isang nilalang na hindi iginagalang ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Walang pag-aalinlangan, alam ng Pangulo na higit sa ambisyon ni Congressman Velasco, mas mahalaga ang kapakanan ng bayan, at natitiyak ko na alam din ng ating mahal na Pangulo kung sino ang tunay na nagbigay ng karangalan at kahalagahan sa kanilang usapan. At yan ay walang duda kundi si Speaker Alan Peter Cayetano. Kahapon, nakiusap ang ating Speaker at ngayon na natuldukan na ni Pangulong Duterte ang usapang ito, ay sana magkaisa na tayong lahat. Ang panawagang ito ni Speaker Cayetano ay aking inaayunan at sa aking palagay ay inaayunan ng karamihan dahil alam ng lahat na yan lamang po ang paraan upang umusad ang mahalagang gawain na dapat tapusin. At this juncture, let me reverberate as I join the call of Speaker Cayetano. Let us unite, let us work together, let us finish the budget and other urgently needed legislations for the survival and good of the nation. Let this call of Speaker Cayetano be echoed and re-echoed in this hall of the people and the entire Filipino nation. But those who cannot or will not join us in this task, as they are enslaved by their personal interests, I have one simple thing to say. At dahil mahilig din naman sila manawagan sa palabra de honor, panindigan na nila ito. Resign your leadership positions and let those who are willing to help and cooperate take over. There is no shame in admitting defeat at the hands of the better foe, but it is not fitting to pretend to be part of the team while betraying your colleagues and undermining the efforts of Congress. In closing, let me again reiterate, honor, hard work, loyalty, service, and faith in God. These are the values espoused by Speaker Cayetano.
They are simple values, easy to understand, but hard to live by. If you are willing to be part of the team, I am sure you are welcome. If you are not, then you should step aside. Pagpalain nawa tayo ng may kapal. Pagpalain nawa ng may kapal ang bansang Pilipinas at lahing Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat.